Maghihintay tayo ng update kung ano ang mga kaganapan sa Davao. Maybe I can find another post. But so far, yung nagla-live kanina na si Paolo Lino, isang anak yata ng politiko sa Davao City. Actually, yung gobernador ha. Gobernador yun ng Davao City. Nandun din sa labas ng bahay ni PRRD. Excuse me, nakaabang. So magla-live niya konti si Paulo, abangan natin yan kung ano na mga kaganapan doon. May na-receive siyang intel bukod siguro sa nanonood sa kanya kung sino mang prominenteng tao sa kanyang live doon sa nangyayari sa Davao. May mga pinapalipad ng araw na Diyon. Tinitingnan ko maraming tao, di ba? Grabe ka, demonyo. Ano? Kung ito ay diversionary tactics, ano kaya ang malaking kahihiyan or kaganapan na dapat pagtakpan kaya nilulusob na naman ang mga Duterte? Ito ba ay ang pagmamadali ng impeachment? May update na kaya sa kaso sa nangyaring, 'di ba, investigasyon doon sa pagkamatay ng kasama ni Liza Tanas sa US? Anong malaking kaganapan ang dapat i-cover up ng paglusob sa bahay ni PRRD? Or is this another tactic to expedite kasi kailangan nilang gibain si VP Sara ngayon or kanina nasa Cagayan de Oro nangangampanya, for sure may mga dinurog-durog na namang local politicians so si VP Sara. Also lumalakas, 'di ba, ang chance ng Duterte na manalo. Mayroon nga palang sabi mga kababayan, kahit hindi raw tayo magdagdag ng dalawa. Kasi walang masama na mag-undervote tayo, yun ang pagkakaalam ko. Kasi kapag dinagdagan nyo pa ng dalawa, magiging karibal pa ng Duterte yung idadagdag yung plus 2. Kasi sa pagboto natin, dapat ay 12, di ba? Pero yung idadagdag nating dalawa sa 10, magiging karibal pa rin yun ng boto ng Duterte. Kailangan nating siguraduhin na yung Duterte ang mananalo. Ako po, mga kababayan, matagal ko nang binabanggit sa inyo, meron 3 sa Duterte na ayaw kong iboto. Pero kung yung Duterte ang chance ni VP Sara na huwag ma-impeach, magse-straight vote ako. Baka nga sa kaarawan ng pagboto ko sa mismong araw na magsi-sheet ako ng balota or maybe online voting bumalik ako sa original kong boto na malamang 9 lang or 10. 'Di ba sabi ko meron akong hindi kinatutuwaan na 3 sa Duterte? Baka palitan ko yan ni Norberto Gonzales. Gusto ko yung matanda O nga lang at hindi siya popular pero he deserves a chance. Onasan siyempre kasama sa listahan ko and Kerubin na dinagdag ni Pangulong Duterte. Okay? Never mangga. Actually, nakakaawa si Camille Villar. Talagang dudurugin si Camille Villar ni WM. Iniimbestigahan yata yung prime water. Yung pag-aari ng mga Villar yata na water concessionaire or whatever. Alam niyo mga kababayan dito sa bansa na nandun ako, ang mura ng tubig dito, ang mura ng internet, ang mura ng kuryente. Bakit? Gobyerno ang may-ari. Diyan sa Pilipinas, kaya nagtataasan ng presyo ng mga utilities, ang private ang may-ari. Private ang provider nyo ng kuryente, yung mga cooperatives, private din yung provider nyo ng tubig. Ang internet dyan, 3 lang yung nagko-compete. So, parang monopolized, 'di ba? Iilan lang silang nagko-compete sa pagsusupply ng internet sa inyo. O at least meron ng Starlink, kaya mahal, no? Ang hirap na ngang kumita diyan sa Pilipinas, ang liit na nga ng sweldo, ang mahal pa ng bayarin ninyo, kumusta kayo? Yung iba, para matakasan ng problema, nalululong na lang sa bisyo, hindi lang sa alak, sa yosi. Baka yung iba natututo na ring magtiyapo. Sinisira ni Ngiwi Jr. ang buhay niyo dyan sa Pilipinas. Hindi lang naming mga kritiko niya. Okay, so gusto kong basahin tong post ni Kifi Chu or ni Crisette Loretta Chu. Naka-live. Naka-live na ulit? Kanina to? Kanina pa to? Kanina pa siguro. Okay, shinare lang niya. May pinost si Crisette kanina Binura ba niya? Binura ni Crisette yung post niya. Ito rin, baka ito yan. Okay. Basahin natin. Bago ko silipin ang inyong mga comments. Guys, something is happening in Davao City. Is there something happening? 30 CIDG operatives and 90 SAF, Special Action Forces. So ito yung mga sanay sa combat, sanay sa labanan, sa
urban setting. Okay? Ito yung mali dati ng gobyerno ni Ngoy-Ngoy na nagpadala ng SAF sa kabundukan, yung naubos yung SAF kasi hindi sila sanay sa terrain na gano'n. Naalala niyo yun? Yung SAF 44, sanay ang SAF sa labanan sa ano sa bahayan, gano'n, sa siyudad na setting, hindi sa pangkabundukan. Hindi sila trained for that, kaya sila naubos no. Tandaan nyo? So ayan, may 90 raw na SAF na pinosisyon sa bahay ni Tatay Digong at ano ang kanilang gagawin. O nagbigay ng statement si Kong Pulong. Ito daw yung statement ni Kong Pulong, mga kababayan. We strongly condemn the recent actions of the PNP-CIDG that have clearly crossed the line into harassment against my family. It is disheartening to see that those who are sworn to uphold the law, wala na. Ang pinagsisilbihan na ng mga men in uniform, ng military, ng army, ng whoever, 'di ba, ng kasundaluhan, ay ang pamilyang bangag. Hindi na tayong lahat. Kapag tayo nagkaroon ng aberya sa labas, na hold up, na kidnap, hinabol ng mamamatay tao, tatakbo tayo sa kapulisan or kung sino man yung may presence, 'di ba? Kung may mga nakapatrulyang mga sundalo and whoever, dun ang takbo natin kasi may banta sa ating buhay. Ang dapat protektahan ng men in uniform ay tayo, ang buong sambayan ng Pilipino. Pero ano ang ginagawa nila ngayon? Mukhang sumusunod lang sa utos ng mga demonyo sa pamahalaan dyan sa Pilipinas. So ano ang gagawin nyo? Magtitiis? Ganito ang nangyayari? Baka magsisi kayo. Nagsisi na tayong lahat. Hindi dapat humantong sa pagpapakidnap kay PRRD yan. Ang gobyerno, sa tingin nyo yung pagiging lampaningiwi, kaya niyang gawin yan? Yung pagiging suplado niya, yung pagiging tamad niya, kaya niyang ipakidnap si PRRD, nagsasabwatan silang lahat. At sa tingin ng marami, ang babaeng ahas ang may kagagawa niyan. At ngayon, ginigipit, hindi pa rin talaga humihinto kasi banta sa kanila si VP Sara at ang mga Duterte. Delikadong matalo ang senatorial candidates ni Ngiwi. 'Di ba? Lumalakas ang Duterte. Tapos mamimili na lang tayo ng +2. Okay? But never vote for mangga. At kahit sino pang kadugo ng mga hayop na yan or kamag-anak by affinity. Okay? The real criminals in our society are being ignored while some in the higher ranks have seemingly sold their integrity. Wala na. 'Di ba? Wala na. Wala nang integridad ang mga nakaupo. Gumawa ka ng tama kahit walang nanonood. Hindi na nga gumagawa ng tama, may manood man at wala. May nakamasid man at wala. Puro kamalian ang ginagawa. Let me be clear, sabi ni Paulo, ni Kong Pulong, we are documenting everything and listing down the names of those involved. So yung 90 na SAF personnel plus itong 30 na CIDG operatives, okay? So inalam nila yung pangalan and siguro kakasuhan nila para ituro kung sino nag-utos, di ba? When the time comes, you will answer not to us, but to the very forces of justice you have turned your back on. You won't be facing people with money, but people who are ready to stand their ground. Sana nga po, no? Kaya lang ang people power po kasi, well, they can do it in Davao. We've seen it. Nung birthday ni Tatay Digong, tingnan nyo kung gaano karami ang tipon-tipon dyan sa Davao City na puno nila ang kakalsadahan. Unfortunately, hindi makaluwas ang mga to at ipakita ang kanilang dedication, no? At ang paninindigan nilang hindi sila aalis hanggat hindi bumababa yung iwi ay hindi nila magawa. Kaya ang mga taga Maynila, kumusta kayo? Ang mga neighboring provinces ng NCR, kumusta kayo? Manonood na lang ba kayo? Yung mga OFWs, hindi tumitigil, lalo yung mga nasa Europe, nandun. Nagtitipon-tipon every day sa harapan ng ICC. Kung ang mga OFWs lang hindi nakakontrata, baka nagsipag-uwian ng Pilipinas yan at nandyan na yan sa EDSA. Pero huwag kayong papayag na yayain kayo sa liwasan. Isumpak nyo ang liwasan, mga kababayan. Pagdudahan nyo na
ang kredibilidad ng isang Duterte personality kapag saliwasan kayo ni Yaya. Pagdudahan nyo na, ahas ba to, hudas ba to, double agent ba ito? Bakit gusto nyo liwasan? Bakit gusto nyo huminahon? Bakit gusto nyo na lang umuwi? Ano ang inyong game plan? Mag-antay hanggang 2028? Rally? Uwi? Palipasin ang galit? Uwi? Balik sa paghahanap buhay? Ano? Yan ang nakakapagtaka. Kaya wag niyo akong sisihin kung meron akong 3 ayaw suportahan sa Duterte. Meron kasi dyan na may kakayahan naman, ha? May kakayahan naman na pumalag sa gobyerno ni Iwi pero hindi nila ginagawa. Yan ang nakakalungkot. Tapos ngayon, wala na lang talagang choice ang mga Duterte kundi ikampanya sila. Pero alam ko sa sarili ko mga kababayan, may 3 dyan na ayaw ni VP Sara. Yan. Okay? No choice na nga lang. Kailangan ni VP Sara ang boto ng mga yun kung manalo, 'di ba? Laban sa kanyang impeachment. Ayan nga, as of today, we have monitored the arrival of 30 CIDG operatives and 90 staff personnel from taga Luzon. So, hindi malayong si Tori nandito, no? Kasama dito. And to those among you from SAF who blindly follow these operations, know this. We already know where you are heading and many are waiting. So, kung sino man po ang nagbigay ng intel kay Kong Pulong, kasi posto ni Kong Pulong, and then binigay din kay Kitty, and then binigay din sa mga vloggers na nag-aabang ngayon doon sa bahay ni Tatay Digong. Maybe men in uniform din, ang timbre, no? Baka merong mga nasa lower ranks lang na mga pulis, no? Na nagiging puting ahas or taga-timbre sa mga Duterte na ganito ang balak sa inyo, mag-ready kayo. Kasi pag binasok ang bahay nyo, baka tamnan yan ng evidence laban sa tatay. Baka mamaya lagyan yan ng mga baril katulad ng ginawa sa KOJC. This is KOJC Part 2 mga kababayan. Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe na rin.